Ayun. Ang unang tanong ko kay Vice, why the title? Believe na believe ka talaga sa sarili mo. Opo. Opo, kasi wala naman po yung bilib sa akin, kaya ako na lang nagbigay sa sarili ko. Ayun, actually, yung buong team po na bumubuo nitong concert na to, ang nag-isip ng title na yon nung Vice Gandang-Ganda sa Sarili. Kasi uso ngayon yun yung expression na GGSS, yung gandang-ganda sa sarili. Since isa siya sa mga usong expressions ngayon, ginamit na namin siya. Tapos ginawang Vice Gandang-Ganda sa Sarili. Tapos parang doon po tatakbo yung buong tema yung kabuuan nung concert. Sa'yo rin galing yung Eddie Wow. Eddie Wow. Actually, yung Eddie Wow, parang hindi ako sure kung sa TV, parang sa akin unang narinig yun. Pero marami nang gumagamit ng Eddie Wow na yun eh. Parang bukang bibig na ng maraming tao yun. Siguro, lalo lang siyang sumikat kasi lagi kong ginagamit sa Showtime at saka sa Gandang Gabi Vice na maraming nakakapanood. Kaya lalo sigurong sumikat yung expression ni Eddie Wow. Pero kung sino man ang mismo ang pinanggalingan nun at kauna-unahang taong nagbanggit nun, hindi ko kilala. Ayun, tita. Another question. Vice, ang concert mo ay sa May 22 pa. Opo. Why this early press con? Na-insecure ka ba kay Alex Gonzaga? Ay, hindi po. Oo, kung sino man na nakaisip yung insecurity issue namin, Alex Gonzaga, ay isang humhang. Oo. Hindi naman po kasi ako nag-schedule din ito, unang-una. At pangalawa, aalis po kasi ako papunta ako ng Amerika. At mas maganda ho siguro habang nasa Amerika ako, may ingay na nangyayari para tungkol dun sa concert ko. Nang sa ganun, hindi naman mahinto ang promosyon nung concert ko. Kasi syempre nakakatakot din. Hindi naman natin alam kung mapupuno o may chance ang hindi mapuno itong concert na ito. Kaya syempre kailangan promote tayo ng promote. And I do not see anything wrong with promoting very early. Kasi yung name mo lang alone is promotions. Ay talaga po, maraming salamat po. Ngayon, etong last question mo. Tita, etong kwento ko lang. The hour na nag-announce kami ng ticket selling, the hour na nag-announce kami na pwede nang mabili sa 911-5555, kumita na po agad in an hour ng 750,000 pesos sa tickets. That's for the record ng Star, So, ganun kabilis po ang selling na nangyayari sa Vice Ganda show. At saka para na rin mahinto kasi may mga nabasa na rin ako ibang ganyan yung issue tungkol sa concert ni Alex Gonzaga at sa concert ko na parang pinag-aano. Isa po ako sa mga unang taong sumusuporta kay Alex Gonzaga. In fact, nagpo-promote po siya sa mga programa ko. Kaya kung may issue kami, hindi sana siya nakakapag-promote sa mga programa ko. At dahil welcome na welcome siya sa mga shows ko na pinopromote mismo namin, kahit hindi niya alam, ako mismo pinopromote ko yung programa niya. At tumutulong ako sa kanyang magbigay ng mga inputs para doon sa concert niya. Dinibdib mo naman. Hindi, kasi bukod po sa inyo, ayoko na, para huling tanong na itong kasi, diba, parang paulit-ulit, hindi na, ang dami ko nang Tuldukan na. Tapos na, wala po kaming issue ni Alex Gonzaga. Kami po yung matalik na magkaibigan. And in fact, siya po, si Vice Ganda po ang kumanta ng theme song ng Inday Bote na mapapakinggan na tonight. Mamayang gabi, yung Eddie Eddie Wow Wow po ang kumanta. Since your past concerts, what can we expect from your concert? Yun na. Siyempre, dapat maraming first. Kasi yun ang challenge na binigay sa akin ni Sir Deo. Anong mapapanood namin dyan? Anong una dyan? Baka lagi na napanood na namin sa ibang programa yan, sa ibang concert. Kaya dapat maraming first na magaganap sa concert yan. Kaya yung yung setup ng stage, first na mangyayari Correct, daw po sa nalaman ko yun, bonggang-bongga yun. Sa Araneta na yung concert, yung stage ay nasa gitna po nung Coliseum. Kasi usually laging nasa likod, 'di ba? Tapos lahat nakaharap. Ito yung kauna-unahang parang karera, yung paikot siya. Wala siyang harap, walang likod, walang gilid. Bakit gusto mo yun? Wala pang gumagawa nun at saka mas malaki daw po ang kita dahil mas maraming upuan ang mabubukas. Opo. Kasi usually pag yung sa likod lang, nakasarado yung back area. Dito lahat ng upuan bukas. Kaya mas malaki daw ang kita. At saka para dun pa lang meron ng first. At saka may interaction ka sa audience. Correct. Mas madaling mag-interact sa audience. Para kahit saan ka pumuesto, diba? Parang hindi issue. Somehow, mayroon ka ng idea who your guest will be? Meron po mga binabato o mga iniisip ng mga guest, pero hindi pa po nako-confirm. Kaya hindi na rin kami masyado nag-a-announce ng concert kasi mas gusto kong yung mga tao ay talagang nagpunta doon at nanood dahil ako talaga yung gustong panoorin. Yung mga guest ay mga bonus na lang po.
Thank you, ha? Ang Salamat susunod po. na magtatanong si MJ. Ayan. Thank you po. Thanks, Tita Ethel. Yan si MJ Felipe. Are you Vice or Julia Barreto today? Just Julia. Kainis. Kanina wala pagtapat ko sa salamin, sabi ko, ang lakas maka Just Julia. Kaya pinangatawanan ko na lang. Pero ako po si Vice, MJ. Vice, ganda. Vice, first of all, happy birthday. Thank you. What's your, hindi showbiz what's your birthday wish? Walang halong showbiz, hindi ko talaga alam. Wala pa ako naiisip. Kasi hindi ko pa rin damang-dama na malapit na yung birthday ko. Kasi ang nasa utak ko ngayon yung concert ko sa Amerika, na isasadya ko dun sa Amerika. Tapos pangalawa, itong concert ko sa Pilipinas. Tapos busy yung utak ko sa pag-iisip tungkol dun sa advice ganda ni Madam Bertun. Oo, talagang hindi ko talaga naiisip kung ano pang mangyayari sa birthday ko. Wala nga akong party eh. Yung mga party na gaganap, puro mga regalo sa akin, mga Kaibigan. surprise. Tapos na yung party mo, di ba? You had one sa Swatch Building? Ano yun? Wow. Okay naman. Ang sabi ka ng accent ni EJ. Oo. Swatch building? Ano yun? Regalo sa akin ni Tita Virgie. Swatch. Swatch. Ayun. So sa Amerika ka magbe-birthday? Oo, kasama ko nanay ko. Kasi parang if I remember it correctly, last year was very personal sa'yo because of Lolo. Di ba? Yun yung parang iniisip last year. So parang ngayon iba na yung aura, medyo light na rin ng konti. Oo. Saka feeling ko complete ka na. Kanino galing yung bulaklak? Ano mo na? Na pinost mo sa Facebook. Ay, wala galing sa anak-anakan ko yun. Kayo naman. Nilagay ko yun sa ano. Di ba ka-Facebook kita? Yes. O kasi nagtatanong sila, kaya nilagay ko na rin dun sa comment ko sa ano ka ba galing yan sa anak-anakan ko. Okay. At least clear. Oo. Okay, ito na yung questions ko. Vice, add mo ako sa Facebook. ha? Ay, sige. Konting pangalang friends ko dun kasi kailan lang ako nag-Facebook ng personal. Oo, limit mo lang. Wow. Tinuruan ng magdamot? limit? Tinuruan magdamot? No, wag yung hindi mo kilala. Don't add people. Oo. Pag hindi ko kilala. Vice, kailan yung last concert mo? 2 years ago? 2 years ago, May 10. Bakit it took like 2 years bago mag-follow-up concert? Last year, sumagsag ako ng concert tour sa ibang bansa. Okay. Oo, naghanap buhay ako. Kasi Okay. mas malaking kita doon eh. True. Oo. Tapos, nagpelikula ako, ano pa ba, malala yung schedule ko last year na gusto sana namin every year, pero hindi na-achieve eh. Kaya this year, sabi ni Sir Deo, hindi pwedeng wala. Kailangan yun ng panimula mo concert bago ka magpelikula. And your concert in 2013 was quite controversial. Hindi, very controversial. Very controversial. Oo. Ano yung- national issue. Ay- Ganon, levels. Ano yung learnings mo from that last concert? Madaming learnings. Unang-una, napatunayan ko sa sarili ko na ang tao talaga ay ang dali-daling manghusga at ang mga tao talaga ay ang dali-daling maniwala sa mga naririnig at nababasa nila na hindi nila nabibigyan ng anumang kumpirmasyon. Pero napatunayan ko rin na ang mga tao rin talaga, ang mga Pilipino lalo na, bukal sa puso nila ang magpatawad lalo pat nararamdaman nila ang sinseridad ng tao. Oo. Last question. Dahil ba doon magte-tame down ka for this upcoming concert? Mag-less na ba yung mga hirit? Because tama ba ako, R13? R13, dahil nga sa R13, mas bongga. Dahil sigurado ko walang batang-bata na doon. So, parang ano ba? Parang hindi ka naman mag-name drop? Ano na ba to? Parang mas... Parang hindi naman na si Vice ganda yun, pag ano, di ba? Parang, sisiguraduhin ko masayang-masaya pa rin ito. Yung normal at natural na performance ni Vice ganda pa rin ang makikita nyo. Kasi yun ang hinahanap nyo sa akin, yung hindi nyo Okay. napapanood sa telebisyon. Okay. Kasi alam naman ng mga tao kung anong klaseng humor meron ako, yung talagang kinagiliwan nila sa mga comedy bar, sa mga unang concerts ko. Yun pa rin naman ang hinahanap nila yung ngayon eh. Kaya nga sila na-excite panoorin ng concert ko kasi hindi naman palagian. At ito yung mga pagkakataon na makikita nila yung hindi nila napapanood sa GGV, Okay. sa Showtime kasi di ba maraming restrictions. Dito sa concert to, magiging mas malaya ako. Kaya nakikiusap ako na sana yung mga manonood yung talagang masaya lang, di ba? Yung masaya lang kayo, hindi kayo masyadong seryoso sa buhay, hindi nyo masyadong siniseryoso ang mga maliliit na bagay. Yung gusto nung natin tumawa ng sabay-sabay, tapos paglabas natin, back to normal agad tayo. Okay. Good luck, Vice, ha? Thank you, MJ. And ang ganda ng poster niyo. Congrats, Ate Jinky, sa concert. Yes, thank you. Pero super, considering Vice, super sold out kasi yung 2 years ago na concert mo. Hindi kompleto yung kasiyahan dahil may controversy. Ganun ba yun? Ay, anong ibig sabihin? Sorry. Super sold out yun, pero may controversy. Hindi kompleto yung happy. Last year? Yung pinag-uusapan natin concert mo. Kaya nga, nung nakaraang Oo. concert. Kompleto pa rin naman, kasi unang-una,
Nung nangyari naman yung controversy, na-enjoy ko na yung concert at yung kumita success ng na. concert kasi nga nakakaloka yung controversy. Lumabas yan almost 3 weeks after the concert. Yung ganon, hindi niya nadaot yung, nung lumaki, Nasa TV. nung lumaki yung issue, nung umere at nung nilabas yung issue, ngayon tissue yung aking pasma ay malala. Ay taray, may nagkukulutan at nagpa-plancha din sa TV. From Tony and Jackie. Okay. Free hairstyling and make-up. Ang dami nangyayari sa press ko nito. May mga nag-gym, merong nakakatawa lang. Ano ba yung pinag-uusapan natin ulit? Meron na. Ayun, oo, almost 3 weeks after the concert. So, na-enjoy ko na yung success. So, wala silang nadaot na kasiyahan at tagumpay sa akin. At ang maganda nun, hindi rin naman siya nagtagal. Parang uminit lang siya ng ilang araw. Tapos, nung naganap na yung nung patawaran, naging maligaya na ulit lahat. Na kung tutuusin, hindi naman talaga dapat lumaki yun ng ganun kalaki. At saka yung mga taong na-involved, nagkapatawaran na kayo, no? Oo. Nakatuwa. Actually, natapos na to agad. Dapat nung mas maaga pa bago doon. True. Oo, kaya lang, huwag na hindi True. naman yung istorya. Sige. Oo, tama na doon na lang kayo sa alam nyo. True. Oo, Okay. total tapos naman na. Thanks, Vice. Here's a question from Jude. Dito Hi. Good afternoon. My question is, apart from doing TV Kaya ko yung accent, TJ, schoolmates kayo. Good afternoon, yung gano'n, di ba? apart from Bongga doing TV shows pronunciation. and films, you were once given or offered a role sa Resorts World Manila na Priscilla. And then it did pan out. So do you have any plans of doing production in the future? And what would Theater, it of doing theater. Yes. Gusto ko yung dati, nung matino pa yung boses ko. Nangarag na siya ng nangarag Parang hindi ko na kaya. Oo, at saka parang hindi na rin hindi yung pasok sa branding ko. Hindi yun yung hinahanap sa akin ng tao. Hindi yun yung gusto ko sana yun, pero hindi yun yung venue na gustong panoorin ako ng tao. Yung gano'n. Kaya mas gusto ko munang ibigay kung ano yung gusto ng tao. Kasi masaya sila, tapos masaya din ako. At the same time, kumikita ako. Kasi dun sa theater, parang hindi naman siya talaga ganun financially compensating. Not unless sa Longa levels ka, di ba? One follow-up question. At the end of the day, anong gusto mong maalala ka ng tao on social media? Maalala ko ng tao sa social media, gusto ko lang maalala nila ako na isang taong masaya. Yun lang, kasi yung salitang masaya nakaka-inspire yun. Napaka-simple, pero nakaka-inspire. Hindi mo na kailangan mag-isip. Diba? Yung salitang saya, may inspire ka, mapapangiti ka. Yung salitang saya, makukumbinsin kang makalimot muna sandali sa problema mo. Gusto ko lang maging masaya kasi ang daming artista, ang daming magagaling, pero hindi lahat masaya. Thank you. Lalim-laliman. Po, Gusto mo rin mag-name names? Hindi. kung sino yung mga artista. Artistang magagaling. Gusto ko din po, pero baka mapagalitan ho ako, kaya wag na lang. Wag mo. Hindi. Gusto hindi namin po. malaman. Ay, wag na po, baka mapahamak ko ako. Hindi. Sa sarili ko na lang ho yun. At damay kami niyan kung entertain. Hindi, wag na po. Isa sa mga na-makeover ng Tony and Jackie, hindi mo makikilala, Vice. Josephine Bonsol. Tingnan mo naman. Totoo ba? Sobra. Oo, tara may pakulot. Oo. Thank you po. R&B ang hair mo, kumulot. Thank you po. Ganda po, in fairness. Sino pong gumawa yung mama? Yung Koreano po. Oh, isa siya dun sa mga sinasabi kong hindi masaya. Ayun po, parang hindi siya masaya. Oo, parang, hi! Kumain malungkot siya, siguro init na init siya sa plancha. Ang follow-up question ko po from his question, siguro ang tanong ko po ay, ano na po ang naiintindihan yung pagkakilala sa inyo? At ano po yung naintindihan yung tingin sa inyo ng tao from the first experience in the concert? Ulit po, pakiulit po. Yung ano na po yung alam nyo tingin sa inyo ng tao, yung learnings nyo dun sa tingin sa inyo ng tao kasi you are one of the most influential people in the internet na people trust you naman po. Kaya po hanggang ngayon marami nagmamahal sa inyo. Ano po yung naintindihan nyo before hindi nyo alam about
sa sarili nyo dahil sa concert na nangyari? Hindi ko alam na ganun kalaki ang impluwensya ko sa tao. Ang alam ko lang, nagpapatawa lang ako. Kasi nagsimula ako sa comedy bar na napakasimple lang namin. Maghaharutan lang kami, magbabalahuraan lang kami isang buong gabi. Tapos pag uwi namin, tapos na. Pero ito, hindi namin, late ko nang na-realize na ang laki pala ng impluwensya, ang laki pala ng epekto, hindi lang pala basta natawa sila. Oo, meron silang mga opinion sa bawat sinasabi mo, pinaniniwalaan nila yung sinasabi mo. Kasi may maraming pagkakataon na may mga sinasabi ako na pinaniniwalaan ko, na sinabi ko kasi gusto ko lang sabihin at dahil pinaniniwalaan ko, wala akong intensyon na gusto kong paniwalain din kayo. Na hindi ko na malaya na habang naniniwala pala ako sa sinasabi ko, ay may naniniwalang ibang tao din. Kaya, ang saya lang na pinaniniwalaan ka at kinoconsider ka nilang malaking influence sa mga buhay nila at malaking obligasyon at responsibilidad yung sa akin. Gandang-ganda pa ba talaga kayo sa inyong sarili? Opo, katulad ng kagandahan ng kulot mo na pinaniniwalaan mo. Just Julia rin siya. Oo, just Julia. Okay, thank you, Sarap Mami kayo Jo. maniwalang maganda ka. Di ba kasi ang lungkot pag hindi ka naniwalang maganda ka. Di ba? Kaya para masaya ka, dapat naniniwala kang maganda ka. Kaya ngayon ganda ho ako talaga sa inyo. Makahugot naman si Oo. Ganda. Kaya maniwala din ho kayo. Alam kong ang hirap paniwalaan, pero maniwala ho kayo. May last question po ako, isa pa sa mga hugot dahil Sige po. sinusundan ko po kayo sa mga hugot lines ninyo. Kung sinusundan niyo ho ako, pantawan na ho kayo dito. Darating ko lang ho, di ba? Ano po ba sasabi niyo doon sa mga hugot ng mga tao doon sa, kasi in time po for graduation kay Crisel Malyari, yung salutatorian? Actually, I tweeted about it. Nung nabasa ko yung article at napanood ko yung video, sabi ko talagang hinangaan ko yung bata, yung Crisel Malyari, kasi ang tapang di ba? Hindi lahat ng bata sa ganong edad may ganong lakas ng loob na magsalita ng paniniwala nila, lalo pat alam nilang taliwas ito sa pinaniniwalaan ng mas nakatataas sa kanya, ng mga opisyalis niya, di ba? Ang tapang ng bata, pero hindi naman ganong kadaling humusga, lalo pat hindi mo talaga alam ang buong istorya, di ba? Syempre, alam hindi naman natin ang sinasabi ng valedictorian, alam din naman natin ang gustong sabihin ng opisyalis, tapos tsaka natin balansehin kung alin talaga doon ang gusto nating paniwalaan. Pero ngayon kasi ang alam lang natin, yung tungkol doon sa side ng batang si Crisel Malyari, kaya ang hirap humusga. Ayoko maghusga agad kasi naging biktima ako niyan. Ay, I was gonna ask, were you a victim before ng ganyan? Hindi yung yung mga husga agad, yung unang narinig nila, judgment agad. Yung hindi nila alam ano ba nangyari, may nangyari ba bukod dun sa alam nating nangyari na iba, yung husga tayo agad. Ang Alam mo, dami naging kasi salutatorian ka din, tapos ay sana, Diyos ko, sana. Pero hindi din po. Nice. Okay, thanks, Thank thanks, you. Mami Jo. More questions from Yes, your... partner, we have a question from Nathalie Tomada of the Philippines Star. Hi, Ayan, si Natalie. Ayan. Hi, Vice. Question ko lang, are you in love? Yes, every day. Bilis-bilis. Okay. Yeah, I am in No love. significant person daw. Meron. Pero no name. No name. Walang... I am in love. Ay, wala po siyang profesyon. Lumpo po siya. Hindi po siya nakapaglaro. Sa Paralympics. Hindi. Ayoko na ng clue. Tama na yung tama na yung mas alam yung masaya ako at in love ako. At siguro naman masaya ang lahat, di ba? Okay, Go po. sige, kasi di ba sunod-sunod yung mga concert ng foreign acts and paano kaya, what can we look forward to your show na parang worth every peso? Ibang-iba naman ho talaga yung show ko sa lahat ng show na napapanood nyo. Unang-una, hindi naman nagpapatawa si Ed Sheeran. Unang-una, hindi rin naman kayo matatawa kay Katy Perry. Diba? Halos lahat ng ginagawa nila, halos lahat ng mga concerts na nagdadaan, pag pumunta ka, manonood ka at makikinig ka ng kanta. Sa concert ko po, hindi ka lang makikinig ng kanta. Tatawa ka, mag-iisip ka, makikinig ka ng sinasabi, uuwi kang may sariling opinion at may realization. Basta uuwi kang, sisiguraduhin kung pag umuwi ka, pagtapos mong panoorin ng concert ko, mas masaya ka kaysa dun sa pakiramdam na naramdaman mo nung nanood ka ng ibang konsyertong napanood mo. Tapos, ano po yung role ng mga boys sa likod? Hindi ko rin po talaga alam. Nabigla nga lang rin po ako. And kasi yung tag dito, yung sa poster siguro, dahil yung poster ko, di ba napapalibutan ako ng mga kalalakihan. Pero malaki naman ang pinagkaiba nila dun sa mga lalaki sa poster kasi ang gagwapo nitong nandito ngayon. Sa poster kasi, gwapo din sila pero depende sa paniniwala.
Oo, ang kagapuhin rin kasi depende sa relihiyon, sa pinaniniwalaan, sa kultong kinabibilangan, mga ganyan. Ito, generic gwapo. Yung mga kasama ko dyan, gwapo din naman sila. Oo, kung igigisa mo sila. Hipo. Last question. Go ahead, Miss Natalie. Ano yung goals, what are your goals next ba? Kasi concert, parang the height na yung pagtitingnan namin yung career mo. Ano pa ba yung Ang taray ng the height, no? Oo. Goal? Ngayon lang kasi ang gusto ko talaga to maintain kung anong meron ako ngayon. Kung anong meron ako ngayon, ayoko munang mawala. Siguro, laging sinasabi ng mga tao na naku, handa naman ako, ganyan. Yung sinabi ko rin yan dati Parang tinanong ako, parang, kung mawawala ang lahat ng ito sa'yo, anong gagawin mo? Ang sinagot ko, sabi ko, okay lang po, kasi mahirap naman ako dati. Parang alam ko naman na kung anong pakiramdam na maging mahirap at kung paano, anong dapat kong gawin kung bumalik ako sa paghihirap. Pero na-realize ko na, ang dali-dali lang palang sabihin, pero pag nangyari yun, parang ang bigat-bigat. Kaya ngayon, pinagdadasal ko, kung mangyayari man yun, huwag anytime soon. Kasi ini-enjoy ko pa po. Anong level mo na sa COC? 120. Naka-boost ka na. Magsi-COC ka ba? Addictus ka din sa COC. Ano yun? Clash of Clans! Ang dami kayang ganyan. Si Ma'am Charo nagka-Clash of Clans din. Oo, ang clan niya Clanel 2. Serious? ABS-CBN Clanel 2. Charot lang ito. Okay. Uso yung Clash of Clans. Oo, kabayong baklan. Amy, tanong nga kay Vice, kasi every parang 3-4 months, nag-reinvent ka ng sarili mo. Do you spend for your team, for your glam team? Yes. How much? Mahal tong hair ko ha, kasi human hair Bukod siya. dyan, yung look, makeup, damit. Oh. Iba na naman ngayon, no? Kasi nung kailan, para kang Lord of the Rings. Oo, totoo. Tapos naghapon-hapon ako. Hapon-hapon, Ang dali ko oo. kasing mabagot. Yung bago pa kayo mabagot sa itsura ko, ako mismo nababagot na. Nakaplano to, Vice? Hindi. Okay. Kaya nahihirapan din yung hairstylist ko. Biglang dating araw na, ayoko na nito bukas ha. Ano gusto mo? Gusto ko ganito. May papakita akong pek. Tapos hindi siya ready. Maghanap siya ng buhok. Hindi siya matutulog. Yung ganoon. Ang dali ko ring magsawa kasi iba yung trip ko sa buhay. Yung ganoon. Kaya yung iba, ine-enjoy nyo pa ako. Kinasawaan ko na. Yung iba naman, hindi nyo bet pero enjoy na enjoy ako. Yung ganoon. Makikita namin to sa concert, itong ganitong transformation mo. Oo, maraming transformations. Merong magandang Vice, merong poging Vice, merong chararat na Vice. Ganon. Kasi last year, na-realize namin na hindi pala kami nagpakita ng Vice Pogi. Na hinahanap din yun nung mga followers ko. Sa babae. Oo, kasi puro pa-girl ako din Beauty queen, bold star, politician, puro babae. Ngayon naman, meron akong papoging Abangan nyo. Yun yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga numbers na ginawa na ipupush namin. Yung yung Vice Pogi number ang pinaka-favorite ko. Lalaking-lalaki ka to. Cute. Mandidiri ka. Okay, here's a question from Chickanes Ab, si Albert Brian. Hello po. Ano yan? What's the biggest sacrifice na ginawa mo sa 15 years mo sa showbiz? Family. Sa ganito naman trabaho talaga, kahit ang hirap, di ba? Kahit anong gawin mo, hindi mo talaga mababalansin. Isasakripisyo mo yung pinakamahalagang bagay sa buhay mo at yun yung pamilya. Oo, hindi naman totoo yung parang ang hirap-hirap na sinasabi nilang balance of work and yung personal life. Hindi naman talaga ganun kadali yun. Kasi yung mga bagay na kinoconsider mong worth fighting for, yun naman talaga ang nagtatanggal ng balanse sa buhay Katulad tong career na ito, di ba? Ipinaglalaban ko, hinuhusayan ko, di ba? Para sa akin, this is worth fighting for. Pero ito rin ang naging dahilan kung bakit nawala ang balanse sa buhay ko. Nawalan ako ng panahon sa nanay ko, sa mga kapatid ko, di ba? Pag nagpunta ka na, pag ginugulo mo naman yung panahon mo ng mahabang-mahaba sa pamilya mo, mawawali ka naman sa trabaho, makakalimutan ka ng tao, di ba? Kaya ang hirap-hirap sabihin yung balance of everything. Kaya siguro yun ang pinakamahalagang bagay na naisakripisyo ko, yung pamilya ko. Kaya paunti-unti bumabawi ako. At I made sure na nauunawaan ng pamilya ko yun. At nararamdaman ko namang nauunawaan nila dahil hanggang ngayon ang laki ng suporta nila sa akin. Sa 15 years din yon, ano yung makukonsider mong most significant milestone that made you the Vice Ganda? Alam mo, ang hirap kasi sabihin most significant kasi
parang every moment na nangyari sa akin sa loob ng maraming taon is significant. Oo, kasi pag sinabi ko namang ang most significant sa akin, yung Private Benjamin, pwede ko sabihin, kung hindi naman dahil sa Petrang Kabayo, hindi ako magkaka-Private Benjamin. Pag sinabi ko most significant, Petrang Kabayo, pwede ko naman sabihin, kung hindi naman dahil sa Showtime, hindi ako magkakaroon ng Petrang Kabayo. Pag sinabi ko namang Showtime ang most significant, pwede ko sabihin, kung hindi naman ako nag-singing bee, hindi naman ako makukuha sa lahat significant, kasi lahat yan baitang na tinuntungan ko para mapunta ako sa pinakamataas na posisyon na nandito ako ngayon. At naniniwala ako na hindi ito yung huling baitang, meron pang itataas. Thank you. Dali mo, Vice. Ang witty-witty mo talaga. Napapangama ako, I swear. Palis ko na ba yung mga Ay! sagot? Wow. Number mo. May connect. Yan po ang ano. Effect dito. Yung nasa Shaliwana nga, Che. Should ite? Oo. Carry on. Okay, more questions, Gusto mo Aaron. jogging pants? Ay! Sponsor kasi ako niyan eh. Okay, more questions, Aaron. Yes, Mother. Siguro nga siya pinaka-effect kasi siya yung pinahiwalay lang eh, no? Namili yan si, May diskriminasyon, parang dito leveling lang kayo, tapos siya ang winner. si Darby lang namili. So feeling ko, chika, go, Aaron. At dahil dyan, ikaw mag-uwi ng 2 itlog na ito. At iuwi ko naman yung 2 itlog mo. Tsaka, Go, eh. Yeah, we would like Tawa ng tawa. Bell Medical di Group. ba tawang-tawa kayo pag mga kamalahuraan? Oo, kanina. Ganyan naman ang mga Pilipino, pag narinig yung balahuro, tawa ng tawa. Tapos pag may nambanggit sa kanila, uy, ang bastos. Sabi, oo nga, ang bastos. Parang kahapon, meron akong kasamang foreigner. Dinala ko siya sa laugh line, tapos tawa siya ng tawa. Tapos sabi ko sa kanya, don't you find it, parang, ano ba yung English na nasabi ko nun? Parang, don't you find it rude and offensive, the things that they are doing on stage and the things that they are saying? Anong nationality niya? Ano siya, Briton, galing siyang London. Sabi niya, I don't think so. Sabi niya, the humor in London is, tawag dito, is more embarrassing and more cruel. Yung mga salita daw na ginagamit, mas malala. Sabi niya, I think, sabi ko ganun, because maybe the Filipinos are very, conservative. Tapos sabi niya, conservative or hypocrite? Napag-isip ako, iba nga naman ang conservative sa hypocrite. May mga tao kasi, di ba, umaarte na, ay, ang bastos, nagkumukonserbatibo, pero ang totoo naman, tuwang-tuwa sila sa narinig nila. Di ba? May mga ganyan eh. Ang daming ganyan nanonood ng concert ko. Sabay-sabay nakitawa sa akin sa loob ng Araneta. Tapos nung nagka-okrayan, sumali. Oh. Oh, well. Dami niya. Na manonood din sa May 22. I'm sure. Hindi nila VIP i-miss. Hindi nila i-miss. Yung iba nga, Diyos ko, mangungutang pa para makanood. Yung iba nga, I'm sure, manghihingi sa management. Paano mo Vice, paano mo iyaano yung mga batang fans mo na malulungkot? Ganun talaga eh. May papanood naman nila ako sa Showtime, sa GGV. May pelikula naman ako na para sa kanila. Tuwing Pasko, para sa kanila yun. Okay. Diba? Yung mga pelikula ko para sa kanila talaga, pang bata. Pero ito talaga, gusto ko kasi todo eh. Kasi syempre, yung mga bata, madami din, pero mas marami namang mature na nanonood ng audience, diba? Ayokong sila na, yung papunta na doon, pero nabitin, ayoko nang bitinan eh. Diba? Kahit sino naman ayaw na nabibitin. So, AR Gusto mo ba yun? Ay, okay. Diba ayaw? Oo. May connect talaga sa Board the Boys. Okay. Last 3 questions tayo, eh. Yes, partner. We have a question from Princess Ivy Fernandez. Wow, Ay, dami ang namang ganda ng pangalan. Princess Ivy Fernandez, iba? Pang Little Miss Philippines winner. Princess Ivy Fernandez from NCR. Okay, shoot your question. Ang question ko lang, for 15 years, ano yung mga lessons na na-learn mo here in the industry? And, Parang natanong na niya yan kanina. Chika, hindi ba ba? hindi. And, pa. ano yung mga parang, aside doon sa mga napagdaanan mo, step by step hanggang sa narating mo yung being the uncabong-cabong vice ganda. Ano yung mga lessons learned? Ang pinakamalalang lesson talaga na na-realize ko at natutunan ko, yung Diyos talaga ang pinakamatalino sa lahat. Naman, eh. Hindi mo maiisip yung mga naiisip niya at hindi mo maiisip kung ano mga pinaplano niya. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, kung ano pinagdadaanan mo ngayon, merong mas bongga at mas bongga pa. Hindi mo alam kung anong meron ng future para sa iyo. Thank you. Thank you po. Thank you, Princess and I. Princess and I. Okay. Catherine. Naman.
Go A for the last two questions. Yes, partner, we have a question from FPJ, Wow, Florencio Husay Jr. ganun. Ang question ko lang, kasi una, syempre, malamang marami kang, sinabi mo marami kang costume. So mga ilang baol ba yung... Baol na. Parang luma yung mga dala kong damit. Ilan ba? Siyempre opening, tapos madami eh. Major costume changes, siguro mga 5, ganun. Tapos in terms of experimental sa concert, ano yung mga kina-consider mo na gusto mong gawin? Parang yun nga yung isasabit ka ba sa ano? Marami kong gustong gawin, tapos pinayagan naman nila. Oo, Can parang we divulge some of those? Miss Jenkins did daw. wag na, para ma-excite sila, para walang idea, para hindi mabawasan ng surprise and excitement. Pero lalo na yung opening, dapat hindi nyo ma-miss yung opening. Kasi kakaririn namin talaga yung opening. Namin. Oo, kakaririn namin. Sino Kasi kaya yan? basta malala talaga yung opening. Imagine niyo, wala kasing LED sa opening. Oo, Wala, kasi dahil bukas eh. Kaya di ba ang mangyayari is either sa baba o sa taas. Ganun lang ang mangyayari. Yun na. Ang LED nasa floor. Saan ka mag-emerge, ano? Correct. Tapos yung, since nagko-concert ka na rin outside of the country, so sa tingin mo, kaya mo rin bang idalhin tong concert na to doon sa ibang bansa as is para mas malaking venue, mas maraming Pilipino makakanood? Actually, ang makakasagot niya, hindi naman ako, kundi yung mga producer kung kaya nila. Kasi ako gusto kung ano man yung naganap sa Araneta, yun ang bibit-bitin. Kasi, pero yung production cost, minsan hindi kinakaya ng producers. Kasi syempre gusto rin naman nilang kumita. Kaya mas gusto nila dadalhin lang yung material, yung mga comedy na part, pero yung mga production, hindi na nila masyadong nire-require kasi nga mahal yung mga gagastusin nila sa mga opening, sa mga costume. Kaya minsan ang binabayaran lang yung title. Okay. Yung iba is ganda mga ko sa Amerika tsaka sa Europe, hindi nadala ng buong buo yung... Oo, kasi hindi naman nila magagawa yung opening, yung hindi din eh. Yung venue, hindi din naman uubra. Masyadong mahal ang... Masyadong mahal. Kung bibit-bitin pa mula sa Pilipinas yung mga aparato papunta sa Amerika, sobrang malulugi yung producer. Eh syempre gusto namin, aside sa kumikita kami, kumikita din yung producer para everybody happy. Tama. Okay.